Pero yung nakasaad sa konstitusyon na kapag ka 1/3 ng Kongreso ang nakapirma na, rekta na, tuloy na, no? Sa trial. Sabi ni Emmanuel Borca, padrino system. Kaya napabalik sa pwesto kahit na akusahan yan pa rin ang style niya. Para din si Robin Padilla. Alisin ko na ho yan ha. Ngayon, puntahan natin si Bato de la Rosa, mga bossing. Ito, siguro akala ni Bato de la Rosa, naku matalino ako. Magogoyo ko yung mamamayang Pilipino. Oh, may sinasabi. Dismissal. Naku matalino ako. No? Mapapaikot ko yung mamamayang Pilipino. No? Kasi daw, give and take naman daw siya. Gustong ipamukha sa ating mamamayang Pilipino na yung dismissal at yung remand, magkaiba yan. Magkaiba ng tutunguhan yan. No? Yun yung gusto niyang yan yung gusto niyang ipamukha sa atin. Kasi ang gusto niya talaga dismissal. Pero dahil mabait naman daw siya, give and take naman daw, kaya umayo na daw siya doon sa remand. Yung pagsampal sa Kongreso, mga kababayan, pamukha sa kanila na ano ba yung ginawa nyo? Nasa konstitusyon ba yan? Sigurado na ba kayo dyan sa ginawa nyo? Yung pagbalik. Pero sa totoo lang ho, mga bossing, delaying tactic nila yan hanggang sa mawalan na tayo ng gana. No? Iba na po ang mga senador ngayon. Iba na po, mga kababayan. No? May kapal na po sila ng mukha na ipamukha sa atin na kami ang nasa poder. Wala kayong magagawa. Either dismissal or remand. Parehong unconstitutional. Wala nga daw pong remand sa konstitusyon eh. Di ba? Pakinggan nyo si Bato, mga boss. Sabi mo yung iba na mukhang ayaw nila ng outright dismissal. Ako naman, hindi naman ako... Yung iba ayaw daw ng outright dismissal. Hindi naman daw siya, okay lang naman daw siya eh. Kasi yung dismissal, boss, malabo talaga. No? Napakalabo. Nagulantang kayo. Sa paglabas ng mga malaking universidad, nagsalita na hindi panig, na hindi okay sa kanila yung ginawa ninyo. Di ba? Kaya wag na dismissal, wag dismissal. Ngayon, iudlot-udlot na lang natin. Hanggang mawalan ng gana. Tigas, insisting ako sa dismissal. Baka mamaya, bibayad ng house, hindi ako makakuha ng buto, di ba ako? Alam mo naman yung takbo dyan, di ba? Give and take, give and take. Kailangan magka-runong kayo. Kung matigas ka, baka masilo ka. I am a practical person. I can give and take. Yung remand. Gusto mo ipamukha sa amin. Magkaiba naman yun eh. Remand lang yan, pabalik eh. Wala pa din sa konstitusyon. Hello? Ako, kagabi, nag-vlog ako. Kumbaga, kahapon, nag-vlog ako eh. Bago ko humiga, sabi ko, kailangan mapanagot itong mga ito eh. No? Kasi lumabag sila eh. Illegal. Pag wala sa konstitusyon, illegal ho, mga kababayan. Kailangan mapanagot itong mga ito eh. No? Sabi ko, ano kaya tumakbo si Risa Ontiveros? No, siyempre hahabulin po yung mga lumabag sa batas, hahabulin po yung mga lumabag o gumawa ng illegal sa konstitusyon. Ano kaya tumakbo si Risa Ontiveros? Habulin to lahat. Papanagutin lahat itong mga ito. No? Sa mga ginawa nilang mga unconstitutional sa ating bansa. Hindi ako for take ng take. Mag-give rin ako minsan ng aking posisyon. Di ba? Otherwise, kung makasarili ka, sarili mo lang yung iisip mo, baka masiro ka. Walang susunod. Wala ba to? Alam namin. Parehas lang yan, no? Dismissal at yung remand. Parehas, wala sa konstitusyon. Forthwith ang kabaliktadan niyang dalawa na yan. Agad-agad. Hindi ibalik, hindi ipasa-ipasa. Forthwith, rekta. Walang delay-delay. Pagka meron ng 1/3, umpisahan nyo na. Tayuan nyo na, kilusan nyo na. Ay, nagpapahinga po ako, hindi. Kilusan nyo na. Yun ang nasa konstitusyon. Di ba ba to?
Si Bator. May mga bagong pangalan to. Si Batorni daw po. Si Batorni. Diba? Si Batorni. Diba? Hindi ako abogado. Gaganyan pa yan no? Hindi ako abogado. Ganito, ganyan. Sabi ni Alexander the Great, tama sir, dapat kasuhan niyang mga senador na yan na lumabag sa batas. Unahin na sinong Chris? Si Chris. Dahil siya. Si si Chis. Si Chis. Mali pala yung basa ko. Kala ko may R. Si Chis. Dahil siya ang Senate President. Bulok ho itong 19th Congress, mga boss. No, napaka. Sa definition ng SP, yung forthwith ay 4 months. Totoo ho. No? Ito, yung sinasabi nilang dismissal, sinasabi nilang remand, wala po sa konstitusyon. Sila lang po ang gumawa-gawa niyan. Sila lang po ang mga nag-imbento niyan. Kaya nga po kapag nakinig kayo ng mga patungkol dito, ano po sinasabi ng mga eksperto? Sabi ng mga eksperto, illegal yung ginawa ng 19th Congress. Illegal. Huwag nyo nang pag-usapan yung ICC. Alam ko gigil kayo kay Bato de la Rosa, no? Pero huwag nyo nang pag-usapan yung ICC. Hayaan nyo na, no? Dadating na lang Yakuza. Magugulat na lang kayo. Ay, one day nandun na pala yan. Hintayin nyo lang, no? Ganyan naman din kay dati Pangulong Duterte, naalala nyo? No, tahimik na ang lahat. Inaasar na ako nung mga DDS. Oy, Mark Ramos, nasaan yung paulit-ulit mong sinasabing ICC? No, binubus ka na ako nung mga DDS. Wala pala wala katotohanan. Puro ka ICC. Isang araw bigla na lang may ICC. Ayun. Nag-iyakan lahat. Humihimas ng reha si Duterte na doon. Di ba? Humihimas na ng rehas. Gano'n, wala. Bakit ganyan? Pinadala ninyo. Kinidnap nyo ang tatay namin. Magulat tayo. Baka gano'n na din si Bato de la Rosa. Isang araw ito na po. Papunta na po ang grupo ni General Torre kay Bato de la Rosa. No? Isa-serve po ang warrant of arrest ng ICC. Dahil nakipag-ugnayan ng ICC sa Interpol. At ang Interpol ay nakipag-ugnayan dito sa PNP. May iyak din ho itong mga boss. No? May iyak din ho itong mga to. Tapos ito paayaw pa ni Bato.